Wala na bang ibibilis ang bus na to? Hindi na ako makapaghintay na malaman ang sikreto ng bayan na yun. Napabuntong hininga na lamang si Elana habang nakatanaw sa labas ng bintana ng bus na kanyang sinasakyan patungo sa bayan ng San Rafael. Isang liblib na lugar yon sa sulok ng Pilipinas na tila hindi na nasisinaga ng araw dahil sa mga sikretong itinatago nito. Graduate ng journalism si Elana at nang marinig niya mga kwento sa bayang ito, agad na napukaw ang kanyang atensyon. Sa kadahilanang ito, napagdesisyonan niyang siya mismo ang mag-imbestiga dahil hindi siya naniniwala sa mga bulong-bulungang milagro sa nasabing bayan. San Rafael, gumising na ho kayo! Nandito na po tayo sa San Rafael! Napabalikwa si Elana sa kanyang upuan nang marinig ang sigaw ng konduktor. Ang kanyang puso ay humahataw sa pinaghalong kasabikan at takot sa lugar. Pagkalabas niya pa lamang kasi ng bus, umihip na ang malamig na hangin. Tinangay nito ang kanyang mahabang buhok at suot na balabal. Kaya napayakap siya sa kanyang sarili upang itago ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Sa wakas, malalaman ko na rin ang tinatago mo. Bayan ng San Rafael, patutunayan ko na isa ka lamang lugar na hindi dapat katakutan. Napangisi si Elana sa sarili at maglalakad na sana paalis ng istasyon nang mabitawan niya ang kanyang maleta dahil sa lalaking nakabangga sa kanya. Pasensya na. Nasaktan ka ba? Paumanhin, hindi ko sinasadya. Nagmamadali kasi ako. Tinulungan ng lalaki si Elana para pulutin ang kanyang mga gamit. Tinanggap naman ito ng dalaga dahil natatakot siyang baka may bigla na lang dumampot ng mga yon kapag natagalan sa sahig ng istasyon. Huwag po kayong mag-alala, okay lang po. Pero pwede ko po bang matanong sa inyo kung saan yung Kalye Anino? Bakit mo na itanong? Doon ba ang patutunguhan mo? Opo, dayo lang po kasi ako dito sa San Rafael at sa Kalye Anino ang address ng tutuluyan kong dormitoryo. Ganun ba? Taga-Kalye Anino ko. At kung nagkataon, baka ang dormitoryo ng tiyahing ko ang tinutukoy mo. Ganun po ba? Pwede po ba akong sumabay sa inyo? Aba, oo naman. Halika na. Muling napangiti si Elana at sinunda ng lalaki sa paradahan ng mga tricycle. Umara sila ng isa ron at nagtungo na sa Kalye Anino. Pagkarating nila, mas lumalim na ang gabi. Ngunit mabuti na lang dahil tama ang lalaki. Ang kanyang tiyahin nga ang may-ari ng dormitoryong tutuluyan ni Elana. Mukhang marami ang dala mo ah. Gusto mo bang tulungan kitang ipasok yan sa dormitoryo? Nakakaya naman po. Pero ayos lang po ba? Oo naman. Naalala ko sa iyo yung nakakabata akong kapatid na babae. OFW siya sa abroad kaya madalang ko siyang makita at hindi ko maiwasang mangulila. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang sa basagi nito ni Elana. Elana nga po pala ang pangalan ko. Taga Maynila po ako. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Ako si Ramon Zaragoza. Pero tawagin mo na lang akong Docmon. Isa akong dentista sa malayong syudad. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, napawalang bisa ang lisensya ko dahil sa isang pagkakamali. Kaya ngayon, napagdesisyonan kong bumalik na lang dito sa San Rafael. Nalulungkot po akong marinig yan. Ikaw naman, anong ginagawa mo sa bayang ito? Napalunok si Elana at umiwas ng tingin hanggang sa huminga siya ng malalim at malakas na loob na sinagot ang tanong ng doktor. Journalist po ako, Doc Mon. Natural na po sa mga kagaya ko maging mausisa. Madali pong mapukaw ang atensyon namin sa mga nakakapagtakang bagay, kagaya ng mga kaganapan dito sa San Rafael. Kaganapan? Anong ibig mong sabihin? Hindi niyo po ba alam? Yung usap-usapan po na may masamang nilalang ang pumupuksa sa mga lokal ng San Rafael. Nababalot po ng takot ang mga tao.
Usap-usapan? Alam mo ba, Elana, dito ako pinanganak at lumaki sa bayang ito. At kung hindi mo pa alam, lahat ng tao dito reliyoso. Buhay nilang reliyon, iha. Maliit na kamalasan lang agad nilang sinisisi sa mga hindi totoong bagay kagaya ng demonyo. Dahil hindi nila matanggap na silang gumawa ng kamalasan sa buhay nila. Naisip ko na po yan, Dok. Pero hindi po masamang siyasatin pa ang mga bagay-bagay. Kagaya niyo po ako, produkto ng agam. Pero hindi ko basta-basta binabaliwala ang isang bagay dahil lang sinasabi ng agam na hindi ito totoo. Ay, sasayangin mo lang ang oras mo, Elana. Matulog ka na. Napatitig na lang sa kawalan si Elana nang isara ng doktor ang pintuan ng kanyang dormitoryo. Iniwan siya nito mag-isa sa tahimik na kwarto. Hindi ako nagsasayang ng oras. Kung sakaling hindi man totoo ang mga yon, at least nakatapak ako sa lugar na ito at nakabuo ng bagong alaala. Bumuntong hininga si Elana at nahiga sa maliit na kama hanggang siya ay makatulog. Maaga siyang gumising kinabukasan dahil nananabik siyang mamasyal sa bayan. Good morning, San Rafael. Handa ka na ba sa akin? Natawa ang dalaga sa sarili. Pagkatapos ay hinawi niya ang kanyang mahabang buhok bago lumabas ng kwarto. Subalit agad din siyang napahinto nang madatnan niya si Dokmon sa labas ng dormitoryo. Nakikipagtawanan nito sa ilang mga lokal habang umiinom ng mainit na kape. Oh, Melana, gising ka na pala. Gusto mo ba ng kape at pandesal? Maraming salamat po, Dok. Pero nag-agahan na po ako. Oh, kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang itanong kung saan ka pupunta ngayon? Para kasing excited ka eh. Mamamasya lang po ako. Maliit na bayan lang ang San Rafael ha. Pero parang bituka ng manok ang pasikot-sikot. Mag-iingat ka ha. Inaalala lang kita, baka mawala ka. Dala ko naman po ang cellphone ko. Gagamitin ko na lang po yung Google Maps. Oo nga, pero mas mabuti nang magpasama ka kay Carlos. Itinuro ni Doc mo ng binatang katabi nito. Nananlaki ang mata at bahagyang namula ang mga pisngi. Mabait ang batang to at memoryado ang buong San Rafael. Sigurado kong hindi ka maliligaw pagkasama mo siya. Rentahan mo na lang yung tricycle at yung buong araw niya, iha. Nakakaya naman po. Ayos lang ba yun sa'yo, Carlos? Napakamot si Elana sa kanyang pisngi dahil sa hiya. Ngunit kalaunan, napangiti rin ng tumango si Carlos. Sinundan niya ang binata sa tricycle nito at napagpasyahang sa likod maupo para makausap niya ito. Weird siguro to pero may alam ka ba sa mga nangyayari sa bayan na to? Nangyayari? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang gusto mong sabihin? Narinig ko kasi na may kababalaghang nangyayari rito. Kung hindi pa naikwento ni Docmon sa inyo, isa akong journalist. At nung nag-aaral pa lang ako, may pinabasang article ang professor namin tungkol sa lugar na to. Ano namang nilalaman ng article na yon? Ang sabi, may demonyo raw dito sa San Rafael. Sabay-sabay na nagkakasakit ang mga tao. Minsan namamatay pa yung iba. May mga eksperto na rin daw na tumingin sa kalagayan ng kalusugan nila. Pero hindi ito maipaliwanag ng mga doktor. Hindi ko akalaing umabot na pala yun sa Maynila. So, totoo nga? Totoong sinasabi ng article na yon? Totoo. Sa katunayan, biktima ang nanay ko at ang nakababata kong kapatid. Ha? Anong nangyari sa kanila? Nung una, lagnat pa lang ang naging sintomas nila. Hanggang sa nagsuka yung kapatid ko at nalagas ang buhok ng nanay ko. Dinala namin sa malalaking ospital sa syudad pero walang nagawa yung mga doktor at sabay silang binawian ng buhay. Nanikip ang dibdib ni Elana sa kwento ng binata at hindi niya maiwasang mawalan panandalian ng boses. Anong sabi ng mga doktor? Wala ba silang diagnosis? Wala eh. Ang tanging sabi lang nila, nasa mabuting kalagayan ng kalusugan ng nanay ko at kapatid. Kaya
Hindi nila may paliwanag kung saan nagmumula yung mga sintomas. Grabe, nakakatakot naman. Isang kwento pa lang ang narinig mo, Elana. Baka umuwi ka na ng Maynila nang wala sa oras, sandaling marinig mo pa yung iba. Hindi ako uuwi hanggat hindi nasasagot ang mga katanungan ko. Paano ko maririnig yung iba pang kwento? Pwede mo ba akong dalhin sa mga taong pwedeng makapagsabi sa akin ng mga yon? Tumango na lamang si Carlos at dinala si Elana sa bawat bahay ng mga taong nakaranas ng kababalaghan. Pinatuloy sila ng mga yun sa kanilang tahanan at pinaupo bago simulan ang kanilang mga istorya. Ang kanilang mga kaibigan at kapamilyang na biktima nahati sa dalawang kategorya. May mga pinalad na nakaligtas, ngunit ang ilan ay minalas at binawian ng buhay. Ang ilan sa mga sintomas ay pagsakit ng ulo at kasukasuan, pagsusuka, paglalagas ng buhok, pagdurugo at pinamumugaran ng insekto ang bunganga. Sa bawat salitang naririnig ni Elana, gusto niyang masuka. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha dahil sa pagpigil ng duwal. Hindi pa rin natitigil ang sumpa. At ngayon, si Counselor Diaz ang biktima. Ha? Anong nangyari sa kanya? Ayon sa mga narinig ko, halos 1 buwan na raw sumasakit ang ngipin niya at wala ni isang dentista makapagsabi kung bakit dahil maayos naman ang mga ngipin niya. Tumango lamang si Elana. Ngunit pagka-uwi nila ng dormitoryo, agad niyang pinuntahan si Doc Mon upang iulat dito dahil hindi siya kumbinsidong kagagawa ng demonyo ang sakit ni Counselor Diaz. Oh, Elana, anong may paglilingkod ko sa'yo? Hindi po ba dentista kayo? May gusto po sana akong ilapit na kaso ng pananakit ng ngipin sa inyo. Ano bang kinain mo't sumasakit ang ngipin mo? Hindi po ako. Si Counselor Diaz po. Narinig ko po kasi na mahigit 1 buwan na ang pananakit ng ngipin niya. At ang sinasabi ng mga lokal, kagagawan daw yun ng demonyo. Kalukuhan. Mahal ko ang bayan na ito at mga taong naninirahan dito. Pero minsan, napapakamot ako ng ulo sa kanila. Doc Mon, pwede niyo po bang tulungan si Counselor Diaz? Sandaling natahimik si Doc Mon. Ang kanyang ekspresyon ay mas nagseryoso bago siya malalim na bumuntong hininga. Elana, nasabi ko na sa yung napawalang bisa na yung lisensya ko, hindi ba? Hindi na ako pwede magsagawa ng proseso dahil pwede kong makulong. Alam ko po, pero hindi naman po kayo magsasagawa ng proseso. Titignan niyo lang po yung bunganga ni Counselor Diaz para malaman ang problema. Nagkatitigan ng dalawa. Ang katahimikan ay mas kumakapal sa bawat segundong lumipas. Hanggang sa bumuntong hininga na lang si Doc Mon at isang beses na tumango. Halos mapatili si Elana sa tuwa, subalit pinigilan niya ito at sa halip, kinagat na lang ang pang-ibabang labi bago tawagin si Carlos para ihatid sila sa bahay ng konsehal. Magandang gabi sa inyo. Anong may paglilingkod ko? Magandang gabi rin, Mrs. Diaz. Ako po si Ramon Zaragoza. Isa po akong dentista at nandito po kami para tignan ang kalagayan ni Counselor Diaz. Nasa kwarto po niya ang asawa ko. Tumuloy na lang kayo at hindi niya kayang tumayo dahil sa nararamdamang sakit. Tumango si Elana at Doc Mon bago sundan si Mrs. Diaz sa kwarto ng kanilang bahay, kung saan natagpuan nila ang counselor na namimilipit sa sakit. Mahal ko, narito si Doc Mon. Tutulungan niya tayo. Pang ilang doktor na ba yan na susuri sa akin? Wala silang magagawa. Puro silang mga walang kwenta. Narito po ako para tumulong. Hindi doktor ang kailangan ko. Diyos! Diyos ang kailangan ko para parusahan ang sino ang gawa sa akin ito! Mahal, kumalma ka. Mataas ang pananampalataya natin sa Panginoon. Hinding-hindi tayo mahahawakan ng demonyo. Nagpapalit-palit ang atensyon ni Elana sa mag-asawa at hindi na nito napigilang sumabat. Ano pong demonyo? Demonyo ang may gawa sa akin ito. O alagad ng demonyo!
Ang sinasabi niyo po ba barang o kulam? Kung oo, paano niyo naman po nasabi? May nakagalit po ba kayo? Politiko ako. Malamang may mga bobong galit sa akin. Bakit naman po sila magagalit? Ano bang pakialam mo? Paalisin niyo nga ang babaeng yan. Sumulpot ang mga kasambahay nang marinig nila ang utos ng konsehal. Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Elana upang paalisin, ngunit pinigilan sila ni Doc Mon. Hayaan niyo po kung subukan ito, Counselor. Tutulungan ko kayo hanggang sa makakaya ko. Sige na, mahal ko. Kung hindi mo ito magagawa para sa sarili mo, gawin mo na lang para sa akin. Nagmamakaawa ako, mahal. Hindi ko na kayang makita kang ganyan dahil nasasaktan din ako. Napasalampak ang ginang sa sahig at hindi na naiwasang maluha na siyang dahilan kung bakit sa wakas pumayag na ang konsehal. Sige na, dalian niyo ha. Kumaripas ng kilo si Doc Mon para suriin ang kalagayan ng bunganga at mga ngipin ni Councilor Diaz. Ngunit kagaya ng mga naunang dentista, wala siyang nakitang abnormal o kakaiba. Walang sira ang ngipin ng Councilor, hindi mabawong hininga at hindi rin namamaga ang gilagid nito. Sinabi ko na sa inyo walang doktor ang makakatulong sa akin. Dali niyo na ako sa albularyo para ngawa niyo na. Pinagbabato ni Councilor Diaz si Doc Mon at Elana. At kung hindi sila nakailag, siguradong ilang bukol ang tinamo nila. Dahil dito, wala silang nagawa ng hilahin sila ng mga kasambahay palabas ng kwarto. Pasensya na kayo. Humihingi ako ng tawad sa inasal ng asawa ko. Sana maintindihan niyo ang kalagayan niya. Lumuluha pa rin ang ginang nang maupo sa sofa at tumabi si Elana upang patahanin ito at makakuha pa ng ibang impormasyon. Dahil ngayong nakita niya mismo na walang pisikal na abnormality sa bunganga ng konsehal, mas nakumbinsi siyang baka kagagawan nga ito ng demonyo. Ang sabi po ni Councilor Diaz, may mga nakagalit po siya. Mahal ko ang asawa ko, pero hindi ko itatanggi na minsan hindi maganda ang mga gawain niya. Ako ang humihingi ng tawad para sa kanya at sana muling dinggin ang paghingi ko ng tawad para naman gumaling na siya. Kilala niyo po ba ang mga nakagalit niya? Hindi lahat, pero karamihan naman naareglo na ng salapi. Hindi po lahat nabibili ng pera, Mrs. Diaz. Hindi na muling nagsalita ang ginang kaya sa huli napagpasyahan na ni na Elana at ni Doc Mon na umalis na lang. Bumalik na si Elana sa dormitoryo kung saan buong gabi siyang nakadilat kakaisip sa mga posibilidad na kanyang isinulat sa kanyang kwaderno. Binabagabag ng di mabilang na katanungan ng kanyang isip. Hanggang sa abuti na siya ng tilaok ng manok at sinag ng araw mula sa bintana ng silid. Kung ang paraan lang para masagot ang mga tanong ko, halugugin ang buong bayan ng San Rafael, gagawin ko. Napuno ng determinasyon si Elana pagkatapos bumulong sa kanyang sarili. Itinuwid niya ang kanyang likod at huminga ng malalim bago lisanin ang dormitoryo para muling simulan ang kanyang paglalakbay sa nakakakilabot na bayan ng San Rafael. Muli niyang kinatok ang bawat bahay sa bayan at nagpakilala bilang journalist para paunlakan ang kanyang kahilingan. Bukas kamay na may ngiti naman siyang pinatuloy ng mga lokal. Ngunit sa isang liblib na baryo, pinagbagsakan siya ng pinto ng isang matandang babaeng nakatira sa maliit na kubo. Pagpasensyahan mo na si Aling Ising, ganyan talaga ang matandang yan, mailap sa tao. Sa 3 dekada nga naming magkapitbahay, 1 beses ko lang siya nakausap Bakit po siya mailap? Ang sabi ng karamihan, natural na ganyan na siya. Pero tingin ko naman, mas lumala ang pagkailap niya ng mga nakaraang taon mula nang pinatay ang nag-iisa niyang anak. Ano po? Pinatay?
Bakit po? Ay mahaba ang kwento, pero ang sabi-sabi, nagtutulak daw yun ng pinagbabawal na gamot. Ngunit hindi ako naniwala. Mabait at matalino ang batang yun. Kaya masakit talaga rin sa loob ko nung nabalitaan ko ang pagkamatay niya eh. Paano po siya pinatay? Napalunok ang ginang nakausap ni Elana at napatingin sa paligid upang siguraduhin walang ibang nakikinig sa kanila. High school pa lang ang anak ni Aling Ising noong pinatay yun. Natagpuan siya roon sa may kanal malapit sa dormitoryo sa Kalye Anino. Isang bala lang ng baril ang kumitil sa buhay niya. At ang tama nun, sa bunganga na tumago sa bungo. Napatakip si Elana ng palad sa kanyang bunganga upang pigilan ang kanyang pagsinghap. Subalit hindi niyo na itago ang kilabot na umago sa kanyang kalamnan. Nahuli po ba yung may gawa? Ay sa kasamaang palad, wala ni isang tao na nagot sa karumal-dumal na krimen na yun. At sa katunayan, hindi na yun inuungkat pa dahil ayaw nilang mabahiran ng dumi ang bayan na ito. Paulit-ulit na umugong sa loob ng isipan ni Elana ang nalaman niya. Kahit na ilang araw nang lumipas simula nang makausap nila ang kapitbahay ni Aling Ising. Hindi niya ito malimutan at sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, tila nakikita niya ang madugong sinapit ng binata habang nakahandusay sa kanal. Kung sino man ang may gawa nun, magbabayad siya. Sana makuha ni Aling Ising at ng anak niya ang hustisya. 5 taon na nakalipas mula nang nangyari yun. Tiyak na limot na ng otoridad at wala na silang pakipa. Pero ako meron. May pakialam ako, Carlos. Tumayo si Elana at tinitigan ng mariin si Carlos na gumanti naman ng malamlam na tingin. Halos mawala sa katinoan si Aling Ising sa paghahanap ng hustisya, Elana. Tinatawag na nga siyang baliw dahil dun. Hindi maintindihan ng ilan ang sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Alam kong makakamit din nila ang hustisya. Paano? Hindi ko alam. Pero alam ko, makakamit nila yun, Carlos. Ibinuka ni Carlos ang kanyang mga labi para sana makipagtalo pa nang bigla na lang umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono. Sa sobrang lakas nun, halos mahulog na ito sa mesang kinapapatungan. Kaya agad na sinagot yun ni Elana. Dokmon, tulungan niyo po kami. Nagmamakaawa po ako. Tulungan niyo po ang asawa ko. Mrs. Diaz, ano po nangyayari? Kinukumbulsyon ang asawa ko. Pumunta na kayo agad dito. Walang pag-aalin-lang ang ibinaba ni Elana ang telepono at kumaripas ng takbo sa silid ng doktor. Sa sobrang taranta nito, halos madulas na siya sa hagdan at masagi ang lahat ng bagay sa daan. Elana, huminahon ka muna. Ano ba nangyari? Si Councilor Diaz, kailangan niya po tayo. Magmadali na tayo, Dokmon. Sa pagmamadali, hinagip na ni Elana ang kamay ng doktor upang sumama na ito sa kanya. Kaya pareho silang inihingal ng makarating sa bahay ni Councilor Diaz. Ayan na siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hawakan niyo siya. Siguraduhin niyong hindi niya masasaktan ang sarili niya. Kumalma ka, Councilor Diaz. Napaatras nang nanginginig ang tuhod ni Elana sa natunghayan. Dahil sa tindi ng kumbulsyon ng konsehal, halos mabali na ang katawan nito. Matigas ang kanyang mga braso at binti. At nababasa ng laway ang kanyang buong leeg pababa. Hindi kaya nasasapian siya? Hindi totoo ang sapi, Mrs. Diaz. Ano nangyayari sa kanya? Anong kailangan nating gawin? Wala ni isang nakasagot sa tanong ni Mrs. Diaz. Kaya nawalan ito ng balanse at nasubsob na lamang habang malakas na umiiyak. Patuloy na kinukumbulsyon ang konsehal at bawat segundong lumilipas, mas tumitindi pa ito. Hindi siya makahinga, Dokmon. Tulungan niyo siyang iangat ang ulo niya. Ginawa ni Doc Mon at ng mga kasambahay ang sinabi ni Elana. Subalit napaatras ang lahat nang biglang umagos ang malapot na dugo mula sa nakaawang na bunganga ng konsehal
at isa-isang nalaglag ang mga ngipin nito na ngayon ay nabubulok na. Umalingasaw ang masangsang na amoy nito na para bang umaapaw na kanal at sabay-sabay na napasigaw ang lahat nang nagsiliparan palabas sa mga langaw sa bunganga ng konsehal. Mabuti pa, dali na natin siya sa ospital. Mrs. Diaz, hindi ospital ang kailangan ng asawa niyo. Ano? Albularyo! Nagtama ang tingin ni na Elana at Dokmon. Pareho silang kumbinsido na sa itim na mahikang nagpapahirap sa konsehal. Albularyo? Saan tayo hahanap ng albularyo? Ako po, may kilala po ako. Tumakbo si Carlos palabas ng tahanan ng mga Diaz. Halos 1 oras siyang naglaho bago bumalik. Nakasama na si Tandang Simon, isang albularyo sa sulok na baryo ng San Rafael. Makapangyarihan ang gumagawa nito sa konsehal. Matinding galit. Malapot na puot ang kanyang rason. Natahimik ang lahat sa inusal ng albularyo. At maging si Councilor Diaz ay sandaling tumigil sa pamimilipit na para bang narinig ng kung sino man ang nasa likod nito ang sinabi ni Tandang Simon. Itim na salamang ka. Madilim na katwiran pero malalim ang pinaguhugutan. Kung sino ka man, tinatawag kita! Hinablot ng albularyo ang paa ni Councilor Diaz at ibinaon sa pagitan ng mga daliri nito ang isang matulis na posporo. Iniikot-ikot niya ito at kung titingnan, hindi yun masakit. Ngunit malakas na hiyaw ang pinakawala ng konsehal. Magsindi kayo ng 5 dilaw na kandila. Ngayon na! Nagmadali ang mga kasambahay na sundin ang albularyo. Ang ilan pa sa kanila, nasagi si Elanang tulala sa mga nangyayari. Tinatawag kita! Tinatawag kita! Ipakita mo ang sarili mo! Hinataw ni Tandang Simon si Councilor Diaz ng isang matinik na sangang nilunod sa langis. At sa isang iglap, may malakas na puwersa ang nagpabulasok sa katawan ni Elana. Tumilapon siya sa pader ng silid at nang imulat niya ang kanyang mga mata, iba na ang nasa katauhan niya. Dahan-dahan siyang tumayo, humihingal ngunit tila hindi nasaktan sa pagbulusok. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit habang nakatitig sa konsehal. Kasalanan mo ito. Nararapat lamang sa iyo yan, Councilor Diaz. Dahil ikaw ay walang awa. Ikaw ang totoong demonyo sa bayang ito. Layuan mo ang asawa ko. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanya. Akala mo ba kilala mo ang asawa mo, ha? Mamamatay tao siya. Sinungaling ka. Hindi yan magagawa ng asawa ko. Hindi santo ang konsehal na ito. Pinatay niya ang anak ko. Pinatay niya ang anak kong walang kalaban-laban. Binawi niya ang isang buhay na maraming pangarap. Nagtangis ang katauhang nasa loob ni Elana. Ang mga luha nito ay walang mayaw na tumulo mula sa mga mata ng dalagang journalist. Naguguluhan ang lahat sa binibigkas nito hanggang sa mapagtagpi-tagpi ni Carlos ang mga yun. Aling Ising? Si Aling Ising ang mambabarang. Hindi nagtutulak ng pinagbabawal na droga ang anak ko. Nag-aaral siya ng mabuti dahil gusto niyang bigyan kami ng mabuting buhay. Pero pinatay mo siya para lang magmukhang bayani. Hindi mo lang pinatay ang anak ko. Dinumihan mo rin ang pangalan niya. Nabasa ng luha ang mga mata ni Councilor Diaz. Bakas doon ang konsensya. Subalit sa huli, mariin niya itong iginiit. Wala akong alam sa sinasabi ng mambabarang na yan. Wala akong pinatay. Sinungaling ka.
At ikaw naman, isa kang huwad at duwag. Nagulat ang lahat nang biglang duruin ni Aling Ising sa katauhan ni Elana ang ngayoy namumutla ng si Dokmon. Nakita mong itinapon ang bangkay ng aking anak sa kanal ng dormitoryo ng iyong tiyahin, pero hindi ka nagsalita. Mas lumakas ang pag-iyak ni Aling Ising. Malakas na hangin ang nagpakalabog sa mga bintana ng silid, habang palakas ng palakas ang hikbi ng mambabarang. Hindi ka nagsalita dahil natatakot ka. Natatakot kang madawit ang pangalan mo dahil alam mong isa kang palpak na dentista. Sandaling natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-atras ni Dokmon sa kanyang nanginginig na mga binti. Nagpatingin ang ngipin ng anak ko sa iyo noon nang may maramdaman siyang sakit. Pero hindi niya kayang bayaran ang serbisyo mo dahil sa hirap ng buhay namin. Kaya ang ginawa mo, walang awa mong binunot ang lahat ng ngipin niya bilang kabayaran. Humingi na ako ng kapatawaran. Matagal na yun. Hindi magagamot ng oras ang sakit na ipinaranas niyo sa akin at sa aking anak. Magsisisi kayong lahat. Sabay-sabay na napasigaw ang lahat nang bigla na lang nabali ang braso ni Councilor Diaz, habang ang mga ngipin naman ni Dokmon ay isa-isang nalagas. Itigil mo na ito, Ising. Maawa ka sa kanila. Hindi ako titigil. Hindi ako maaawa dahil hindi naman sila naawa sa anak ko. Kung ganun, wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang saktan ka. Hindi ako natatakot. Wala nang masasakit pa sa lahat ng kademonyohan nila. Kakaibang dasal ang inusal ng albularyo. Palakas ng palakas ang bawat salitang binibitiwan nito. Malakas si Aling Ising, subalit mas makapangyarihan ang dasal. Sinubukan pa nitong lumaban, subalit napasalampak na lamang ang nangihinang katawan ni Elana. Naiintindihan ko ang hinanakit mo, Ising. Pero hindi ito tama. Malaking kasalanan ang manakit ng kapwa nating tao. At hindi maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali. Ngunit ang anak ko, kailangan ng hustisya ng anak ko. Lalabas din ang katotohanan, Ising. Makukuha rin ng anak mo ang nararapat na hustisya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang latigo ng buntot pagi ang nagpahiyaw sa mambabarang. Umalingaw-ngaw ang masakit na sigaw nito sa buong tahanan ng mga Diaz hanggang sa dahan-dahang kumurap si Elana. Anong nangyari? Elana, ayos ka lang ba? Agad na nilapitan ni Carlos ang dalagang nangihina pa rin. Nang bigla na lang itong namilipit sa sakit ng ulo nang umagos sa kanyang isipan ang nangyari. Sumapi sa akin si Aling Ising. Gusto niyang magigante, Carlos. Ipauubaya mo ba sa kanyang hustisya, Elana? Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ako may kasalanan. Hindi ako ang magbabayad, kundi si Councilor Diaz at si Dr. Ramon Zaragoza. Matalim na tumingin si Elana sa konsehal at sa doktor, at saka dahan-dahang tumayo mula sa sahig. Ilang taon kayong namuhay ng payapa matapos kumitil ng inosenteng buhay. Namuhay kayo sa karangyaan, habang ang ina naman ng batang pinagmalupitan nyo, nabubuhay sa hinagpis araw-araw. Patawad. Humihingi ako ng tawad. Tuluyan ang lumuha at nawala ng balanse ang doktor. Ang konsensyang kanyang bitbit ng ilang taon ay mabilis na ginuho ang kanyang pagkatao. Hindi kayo biktima. Si Aling Ising hindi rin. Dahil pare-pareho kayo nagkasala. Pero dalawa kayong kailangang managot sa batas. Hinablot ni Elana ang kanyang cellphone at mabilis na tumawag sa otoridad.
Hindi naman umangal ang doktor at konsehal hanggang sa umalingaw-ngaw ang sirena ng kapulisan at sabay silang pinusasa ng mga yun. Nabulabog ang buong bayan ng San Rafael sa hindi inaasahang pangyayari. Ang konsehal na minsan nilang tinuring na bayani, ngayon nasa loob ng bilibid. At ang dentistang kanilang minsang ipinagmalaki, tunay ngang palpak. Si Dr. Ramon Zaragoza, pinatawan ng 2 taong pagkakakulong, habang si Councilor Diaz naman, panghabang buhay na pagkakakulong sa salang pagpatay sa menor de edad. Tao po, Aling Ising, nandyan po ba kayo? 1 linggo ang nakalipas, hinugot ni Elana ang lakas ng loob para bisitahin ang mambabarang. Kumakabog ang dibdib niya habang magaan siyang kumakatok sa kahoy na pinto ng maliit na kubo. Aling Ising, ako po ito si Elana. Isa po akong journalist mula sa Maynila at Naudlot ang salita ni Elana nang biglang lumangit-ngit ang pinto. Dahan-dahan yung binuksan ni Aling Ising na tipid na dumungaw, na para bang masusunog ang kanyang balat sa oras na madampian ito ng sinag ng araw. magandang araw po, Aling Ising. Anong ginagawa mo rito? Mangungumusta lang po sana ako bago ako umuwi ng Maynila. May mga dala rin po akong prutas. Magalang na ibinaba sa sahig ni Elana ang dala nitong basket ng prutas at tipid na ngumiti. Ngunit hindi yun sinuklian ng ginang at nanatiling walang ekspresyon ang mukha nito. Yun lang naman po ang pakay ko, Aling Ising. Mag-iingat po kayo palagi. Hindi tinanggal ni Elana ang maliit na ngiti sa kanyang labi at tatalikod na sana siya upang umalis na nang biglang tawagin ni Aling Ising ang kanyang pangalan. Elana, maraming salamat. Maraming salamat. Lumundag ang puso ni Elana. Ngunit sa huli, tumango siya at nagpasalamat din sa ginang. Alam ni Elana na may sala ang ginang dahil sa ginawa nito kay Doc Mon at Councilor Diaz. Subalit naiintindihan din ng dalaga ang pinaguhugutan ng galit nito. At siya'y nagagalak na may pagsisisi ang ginang. Nagtungo na sa istasyon ng bus si Elana pabalik ng Maynila. Habang umaandar na papalayo ang bus, tahimik siyang nakatanaw sa labas habang hawak ang kanyang kwaderno. Ilang sandali lamang bago siya malalim na bumuntong hininga, binuklat niya yon at sinimulang isulat ang kanyang naging karanasan sa bayan ng San Rafael. Kanyang natuklasan na hindi itim na salamangka ang gumulo sa buhay ng mga lokal sa bayan, kundi ang kontaminadong tubig na kanilang ginagamit araw-araw. Inilapit ni Elana ang problemang ito sa kinauukulan, kaya ito'y agad na nasolusyonan. At ang tanging itim na salamangkang dumapo sa bayan ng San Rafael ay mula sa isang inang nagdadalamhati sa kanyang pinaslang na anak. Isinulat lahat ni Elana ang kanyang natuklasan. Subalit sa huli, hindi niya piniling ilabas ito sa publiko dahil naniniwala siyang katahimikan ang nais na hustisya ng anak ni Aling Ising. Ang tangi niyang ibinunyag ay ang kasakiman ng ilang mga kilalang opisyal na mas piniling maging ehemplo ng kasamaan sa halip na maging modelo para sa sambayanan. Wakas! Shoutout po uli sa mga commenters ng last story natin. Sina Maridin Leonardo from California, USA, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Virginia Divina from Saudi Arabia, Miss Maura, Jen Esto from Hong Kong, Josefina Fuellas from Pasig City, Angelina I from California, Mercy Grace Shooting, Jasmine Vicente,
Weng Orasyon, Reka Jukoy from Singapore, Marco Nanes, at shoutout din kina Ate Aurora, Mary Ann, Queen Faye, Minda, Elisa at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts, Phoebe Ranyada, Arlene Torquisa, Gia Gigi, Mirasol Masuher, Jocelyn Murilla, Roberto Crimen, Kim Bara, MJJM Forever, Vivian Baterbonia, Yasden Love, Celestina Sigwa, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Brian Landicho at sa kanyang nanay na si Mila Landicho na DH sa Saudi, Andrea Smith, Ronald Bel Sabahado, Rosalina Bugayong, Kimpoy Feliciano, Teresa Balino, Cristina Peru, Merly, Eugene Martin Gonzalez, Jennifer Juan, Beth Mercado, Belen Malbas, Elenita 2557, Josephine Beroya, Chuchay Kulit, Ilonggo Vlog, Roxanne Diga, at shoutout kay Consolacion Alvarez from Annalisa Diga at mga kasamahan sa trabaho sa Kalumpang Zone 5, Angelito Laurio at Cherry Mukbangas MR. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.